Hey guys, what's up? Hey guys, What's up? Nico Mendoza po. Nico Mendoza po. Nico Mendoza po. Nico Mendoza po. Your Lifestyle Trader. Alright, so ngayon naman ay papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng trading account. Sa trading account nangyayari yung trading. Pero para makapag-create ka ng trading account ay kailangan mo ng forex broker. Kasi sila yung magiging tulay para magkaroon tayo ng access sa financial market. Pero bago yun, nandito nga pala ako sa Switzerland ngayon. Makikita mo naman yun. I'm here in top of Switzerland. Napakaganda. At of course, napakalamig. So unang-una pupunta ka dito sa vantagemarkets.com. So ito yung link at ilalagay ko rin sa pin comments at sa description box. Make sure na magamit mo yung link na yan. At mapupunta ka sa page na ito. Alright, so lalagay mo lang dito kung saang bansa kang nasaan. So lagyan natin Philippines, of course. Ilalagay mo yung active email mo at magkikreate ka ng password. And then dito sa referred by, ilalagay mo dito yung ating referral code para connected tayo sa isa't isa. Because syempre, kapag connected tayo, may enjoy mo yung perks of being part of the Lifestyle Traders. So ilalagay mo dito, all caps lock, LTA Algo. No space. Okay? And then okay na yan, individual, click mo yung I am not a US resident, and then agree, and then click mo na yung create account. At dire-diretso na yan. Hanggang sa ma-verify mo yung account mo, ilalagay mo yung name, birthday, at kung ano na pang detalye na kailangan. Dire-diretso na yan. I-upload mo yung valid ID mo. Ang good news dito, kahit na yung ID lang, okay na yun. Yung passport, driver's license, okay na yun. Yung proof of residency, pwedeng later on na yun. Pero kahit na wala ka pa proof of residency, okay na yun. Pwede ka na makapag-deposit, makapag-withdraw, at ma-enjoy lahat ng trading perks dito sa Vantage. At pag nakapag-create ka na ng Vantage trading account mo, ganito ang itsura niyan sa app. So, papakita ko sa inyo ngayon kung paano magdadagdag ng additional account. So, dito sa taas, click mo lang yung number na yan, account management, and then sa baba, makikita mo yung new live account. And then, account platform. Tingnan natin to. Piliin mo ngayon dito yung platform 5th o kaya yan yung MT5. Okay? Kasi isa yan sa magandang gamitin na. And then yung rebate account, hindi ko alam kung merong sa'yo niyan. Pero sa akin kasi meron. Pero tingin ko naman sa'yo wala. Kasi hindi naman kailangan yung rebate account sa'yo, no? So sa account type, piliin mo lang yan. Okay na yan. Yung standard STP. Account currency, US dollar. Okay na rin yan. And then click mo lang yung tick box sa baba. And then click submit. Okay na yun. So yan, nakapag-create na tayo ng additional account natin. Ang next naman yan ay makaka-receive ka ng email. So ganito yung email na matatanggap mo, this contains the login details. So meron dyan default na password na ibibigay sa'yo. Later on, pwede mo yan palitan. Pwede mo yan i-customize sa kung anong trading account password ang gusto mo. But for now, ito yung trading account na gagamitin natin pang login sa MT5 application. So right now, pwede natin siya lagyan ng pondo or mag-deposit tayo ng funds. So babalik tayo ngayon sa Vantage. Okay, so makapansin mo ngayon dito sa equity sa taas, wala, zero pa. So i-click mo lang yung deposit. Ang good news dito, lahat naman ng mga local deposit options available. So halimbawa, gagamitin natin GCash, di ba? Papakita ko sa iyo dito. For example, deposit tayo ng $200. Okay, then click continue. And then mayan, makikita mo agad yung GCash, no fees. Tapos 24/7 available siya agad. And then, ayan, automatic. Pag click mo yung pay now, mako-connect na yan sa GCash natin. So ayan, it's either scan mo yung QR kung wala dito sa phone yung GCash mo, or kung nandito na sa phone mismo yung GCash mo, gaya no sa akin, click mo lang yung open in e-wallet app. So right now, dito ako sa Old Town, Zurich. So namamasyal kami ng family ko. Lalakad-lakad din sa Old Town, napakagandang place at napakalamig. So habang chill lang kami dito, papakita ko sa iyo kung paano ilalagin ang iyong Vantage or yung trading account sa iyong MT5 account. Okay, so right now, makikita mo sa aking side yung aking screen.
So, di ba naggawa nga tayo ng trading account na. So, nasa email ko na yung login details. At ito-download mo yung MT5 application or MetaTrader 5. So, dito, since may mga accounts na ako naka-login, all you need to do is to click the plus button. Pagka wala ka pang ibang accounts or first time magagamit yung app, lalabas lang dito, somewhere around here, add or open a trading account. So, click natin to. And then, itatype mo ngayon dito sa Find Broker yung server. So, yung server, makikita mo ngayon dito, MT5 server. So, ang server na nabigay sa akin is Vantage International Live 15. So, yan ang itatype natin. Vantage. At lumabas na nga siya rito, di ba? So, click mo yan. Vantage International. Okay, so, tignan mo yung number, Live 15. So, hanapin natin dito yung Live 15. Ito. Tandaan mo, no, magkakaiba tayo ng server na makukuha. Nagkataon, ito yung server na nakuha ko, so wag mong gagayahin. Tignan mo kung ano yung server na mabibigay sa'yo. Sa login, ilalagay mo dito yung MT5 login na binigay sa'yo. So, dito, 22404672. And sa password, yung binigay din na password. And then, click login. And there, nakalagin na tayo. So ngayon, i-navigate natin yung MT5. Ano ba meron dito? At paano mo gagamitin siya? Okay, so una is, meron dito, makikita mo yung quotes. Okay, pag kinlik mo yung quotes, makikita mo ngayon dito lahat ng mga instruments na pwede mong i-trade dito sa MT5, dito sa ating trading account. So marami ka dyan pwedeng pagpilian. Ngayon, para magdagdag, click mo lang tong plus. Okay, at hanapin mo yung gusto mo. For example, yung gold. Gusto natin i-trade yung gold, diba? XAU, USD. Yan yung instrument name niya. Okay, makita mo dyan. Gold, US dollar. Click mo lang yung plus at automatic nandun na siya sa quotes na sa baba. Ayan. Okay. Ngayon, click mo lang at click mo yan and then click chart at lalabas na yung chart ni gold or ni XAU, USD. So, ayan. Ngayon kasi sarado yung market because I'm recording this video Saturday. And it's holiday. Christmas, kita mo, meron pa tayong Christmas tree sa likod, di ba? Okay. So, ngayon, isa-isahin natin to. Dito naman sa trade, makikita mo ngayon dito yung current balance mo at dito lalabas yung mga trades na gagawin mo. Okay? Dito malalabas. Makita mo rin dito kung magkano yung ongoing na trades, yung amount, yung profit, at saka yung possible loss, dyan lalabas. Dito naman sa history, dyan lalabas yung mga closed trades natin. At dito lalabas kung magkano yung profit, magkano yung naging loss, magkano yung dineposit, magkano yung mga withdrawal. Dito lalabas yan sa history. Balik tayo sa chart. Kung mapapansin mo sa chart ko, meron na akong mga nailagay na mga indicators. Okay, yung indicators, ginagamit natin yan as a guide sa ating pag-trade. Pwede siya maging confirmation or confluence sa ating analysis. So ito yung mga palagi kong ginagamit. I'm using yung RSI and mga moving averages. Now, paano ba maglagay ng indicators? So click mo lang yung screen, yung chart, click mo lang ito. Yan. Okay, so dito, click mo lang itong plus sign at hanapin mo kung anong indicators ang kailangan mo. So kung pinili ko dito is itong moving average. Okay? So ito na nga yan, nakapag-add na ako. So gawin lang mag-add ng mga moving average. At yung isa ko nasa baba is Relative Strength Index or RSI. And then pag kinlik mo ulit yung chart, makikita mo ngayon dito yung different time frames. Okay? Pag pinindot mo yan, halimbawa pinindot natin H1. Ibig sabihin, bawat candle ay 1 hour. Okay? Importante na alam mo rin kung anong time frame ang gagamitin mo sa pag-trade mo. Nakadepende rin yan sa trading style mo. So tulad ako, ang madalas na gamitin ko is 1 minute at 5 minutes kasi scalping ang trading style ko. Minsan, 15 minutes pagka day trade ang aking ginagamit na trading style. Yung iba naman ginagamit higher time frames, H1, H4, and 1 day or D1. Pagkapag sila ay mga swing traders, ibig sabihin tumatagal ng mga ilang araw hanggang ilang linggo yung trade sila. So ako bilang scalper, minutes lang ang tinatagal ng trades ko. Kapag day trade naman, basta within the day, close ko dapat yung trades na ginawa ko. Okay? And then next naman is itong mga button na to. So yan na yung sell and buy
button. Kapag meron ka ng analysis, kapag alam mo na kung buy or sell, i-click mo lang yan, ilalagay mo dito yung lot size na gusto mo at na-explain ko na rin yan sa'yo. And then, i-click mo na ngayon yung sell or buy kung ano mang trade kung ano man ang bias mo. Okay? At automatic, lalabas na yan dito yung trades mo. So, ang next na ipapakita ko naman sa'yo ay kung paano ako mag-analyze ng market. Dito na tayo sa trading strategy part. At sa strategy na yun, I'm using the BRAIT framework. So, paano? Let's go! Okay, so ngayon naman ay ipapakita ko sa'yo kung paano mag-withdraw at kung gaano kabilis ba pumasok ang pera sa ating bank account. So, makikita mo dito, meron ako ditong equity na 1,800 for US dollar. Ibig sabihin, yan yung kabuang capital ko sa trading account na to. So, syempre, i-withdraw ko yung portion nito. Ito nga pala yung Vantage app. So, dito natin ginagawa yung deposit, withdrawal, at pagta-transfer ng mga funds. At also yung copy trading. Dito natin ginagawa. So, para sa withdrawal, click mo lang itong profile and then click mo lang yung withdraw. Okay? Click natin yung withdraw. So, dito tatandaan mo sa withdrawal kung paano ka nag-deposit, doon din yung withdrawal. So, kung nag-deposit ka via GCash, dapat doon din yung withdrawal mo. Sa GCash din na yon. So, dito, pipili natin, halimbawa, di ba, 1,800 to, di ba? So, withdraw natin, halimbawa, yung 800. Yan. Okay, tira natin yung 1,000 na kapital. And then, click continue. And then, select withdrawal method. Click mo natin dito yung, hanapin natin yung GCash. Pipili natin yung GCash. Piliin mo yung local bank transfer, Philippine bank transfer. And since naka-register na nga rito yung GCash ko, this is actually my GCash. Okay? Pero kung hindi pa siyempre sa'yo, hindi pa naka-register, di ba? Click mo lang yung add new bank account at ilalagay mo na rito. Pipili mo rito yung GCash. Hanapin natin yung GCash. Ayan, yung GCash. And then, lagay mo lang sa bank branch, GCash din. And then, yung pangalan ng GCash mo. And then, yung cellphone number mo. Mababasa mo naman dyan, ilalagay mo yung number. Okay? And then, click save this account for future. So, yung ganun nga yung ginawa ko, kaya nga, nandito na siya. Okay? So, pindutin natin yan. And then, that's it. Click submit. So, makikita mo 12:52 ng tanghali. At, yun na, nabawas sa 800 dito. Okay? Tignan natin ngayon sa GCash. Usually, pag GCash, mabilisan to eh. Kaso kasi, nire-record ko yung video na to Saturday, tapos holiday pa. Tignan natin kung papasok pa rin sa aking bank account or sa aking GCash nga. Tignan natin, no? So, ayan, right now, dito lang ay 14,000 pesos lang, no? Kasi ito yung ginagamit ko actually pambayad sa mga bilihin namin dito sa Zurich. Pero mamaya, check natin. Sa mga transactions, makikita mo ito, papakita ko siya, no? Just an example lang, no? Tignan mo tong 5,210 na to. Tignan mo tong Uber Eats. 2 meal, 5,200. Grabe talaga rito. Tapos ito kanina, itong 1.3, tingnan natin to. Ito yung sinaka naming Uber kanina. Sipin mo 15 minutes na ride, 1,300 na. Ganun kamahal dito sa Zurich, Switzerland. Okay, pero yun nga, update ko kayo mamaya kung ilang minuto o ilang oras bago pumasok yung ating withdrawal. Pero sana pumasok ka ngayon kasi nga holiday. Itong pag-record ko ng video, holiday pa dito. So, ewan ko kung papasok agad. Pero usually talaga, maximum of 1 to 3 days. Yun ang usual na processing. Pero kasi pag GCash talaga mabilis. So, yun lang. Alright, so after a few minutes na paglalakad dito sa Zurich, pag-check ko ngayon, pumasok na. So, ayan, makita mo dyan, no? Dumagdag na sa ating GCash balance. And tingnan natin yung transaction history. Yan, pumasok. Ilang minuto lang, no? Pero usually mas mabilis talaga dyan, no? Kasi siguro dahil holiday lang ngayon, kaya medyo, but still, ang bilis pa din, ilang minuto lang. Pumasok agad, di ba? Alright, sige, mag-lunch muna kami. Alright, so right now, dito tayo sa tradingview.com. This is a platform kung saan ako nag-analyze ng chart, ng market, and yes, this is free. Although meron ding paid plan, pero for newbies, libre siya. Pero hindi mo kailangan magbayad agad. So yung link ng website na to, ilalagay ko rin dyan sa baba, sa pin comments at sa description box para hindi ka maligaw. Now, before tayo pumunta sa strategy part, kailangan mo munang maintindihan ng mabuti yung pips at lot size. Dahil yan yung dalawang pinaka-importanting bagay sa pagka-trade.
na dapat mo talagang makabisado at isa puso. Yung pips, ito yung sukat ng galaw. Ito yung measurement. Nakikita mo dito, yung mga numbers dito sa gilid. Yan yung price. At bawat galaw niyan, bawat point na galaw niyan, ang tawag is pips. Yan yung measurement. Kumbaga sa tubig, ito yung volume. Kapag sa mga tape measure naman, ito yung centimeters or meters. Sa trading, pips ang tawag doon. So yung chart na nasa harapan ko ngayon is gold. Simply because ito yung palagi kong tinitrade. So usually, ang prices niya is 4 digits. Halimbawa, ang current price ngayon is 4,587.14. And then, let's say, after few minutes, naging 4,588.14 siya. So, ang tanong is ilang pips yung galaw niya. Kung mapapansin mo, yung whole number from 7, naging 8 siya, tumaas siya ng 1. Diba? So, that is 10 pips. Kung ang gumalaw naman is 4,587.24, that is 1 pip. Gets mo? Yung 1 na to, yung 0.1, naging 0.2, that is 1 pip. So kung ito ay magiging 0.3, therefore, this is 2 pips. Kung ito naman ay magiging 0.9, diba? 9 minus 1, and that is 8 pips. So, halimbawa, from 4,587, naging 4,600 siya. Ilang pips ang inangat niya? Umangat siya, di ba? From 4,587, umangat siya ng 4,600. And that is positive ilang pips. Sige nga. That is 130 pips. Kasi yung 100 is 4,597 plus 30 pips, kaya siya 4,600. So, 130 pips. Gets mo? Eh what if bumaba naman siya from 4,587 naging 4,577.14. Ilang pips? Sige nga, ilan? Negative 100 pips. Kuha mo? So, ganoon lang kadali ang magbilang ng pips dito sa gold market. Lot size naman. Ang lot size natin, ito yung size ng trade mo. Kumbaga, ito yung parang magkano yung taya mo. Gaano kalaki o gaano kaliit yung taya mo. Kung yung pips, sukat ng galaw. Lot size naman, sukat ng laki ng taya. Mas malaki yung lot size mo, mas malaki yung pwede mong maging profit and also the loss. So para mas maintindihan mo, meron tatlong klase ng lot size. Meron tayong tinatawag na standard lot size, mini lot size, at micro lots. Ang standard lot, usually ang isang pip niyan, ang value is $10. Yes, malaki yan. Kaya ingat, lalo na kung magsisimula ka pa lang, ingat ka, huwag ka muna mag-standard lot. Magugulat ka. Sa mini lot naman, ang isang galaw ni mini lot is $1. Tapos kay micro naman, ang isang galaw ay 10 cents. So, para sa mga newbies, sa mga nagsisimula pa lamang, ito yung pinaka-sinasuggest ko talaga. Ito yung advisable. Micro lot muna. Kasi kada galaw niya, kada pitik, 10 cents lang. So, paano bang tsura niyan? So, sa standard, 1 lot. Pag nilalagay mo, no? Kada galaw niyan, $10. Kay mini naman, yan yung 0.1. Okay? At kay micro, ito yung pinakamaliit, 0.01. So, kapag maglalagay ka na ng entry sa MT4 or MT5 application mo, which is ipapakita ko sa yan, don't worry, papakita ko sa yan. 0.01 lang muna ang ilalagay natin palagi. Bilang nagsisimula pa lamang tayo. Ngayon, habang tumatagal tayo, pwede tayong mag-explore. Pag lalo tayong tumataas yung ating conviction, yung ating confidence sa pag-trade, lalo na kung patuloy ka nag-aaral, unti-unti mo siyang lakihan. Like, pwede from 0.01, pwede mo siyang gawin 0.02, pwede rin maging 0.03, hanggang sa maging 0.05 yan. It's up to you.
Diba? So, kung yung 0.01, ang equivalent niya is 10 cents. Kapag ito naman ay ginawa mong 0.02, ang kada galaw niya magiging 20 cents. So, kung ang 1 lot ay $10 kada galaw, pag ginawa mo tong 2 lots, magiging $20 kada galaw. So, baka magulantang ka or magulat ka kapag sinimulan mo sa malaking lot size agad. So, wag. So, ang 0.1 naman, ang equivalent niya is $1 sa bawat pitik. Pag ginawa mo naman itong 0.2, of course, $2 ang magiging kada pitik niya, kada galaw, kada 1 pip. So, kung si 2 lots ay makaka 10 pips, yung 2 lots mo magiging $200 sa isang 10 pips. So imagine that. So kung mag-negative 10 pips ka, negative 200 agad yung mangyayari sa pera mo. Which is ayaw natin mangyari yun. Kaya, sa starters, sisimula tayo sa pinakamaliit na lot size. And that is 0.01. Malinaw ba tayo doon? Ha? Malinaw? Comment mo nga, malinaw, if gets mo tong ating lot size at pips. Alright? So kailangan mo malaman yung pips para malaman natin kung magkano yung ating i-risk at magkano yung ating magiging kapag tayo ay nag-trade na. So for example, balik tayo kay pips, di ba? Ang current price ngayon is 4,583. Okay? So halimbawa, ang trade natin ay buy. Okay? Ngayon, ang ating TP or take profit, let's say, ang gusto natin kumita tayo ng 20 pips. Okay? Ang ating stop loss naman, gusto natin, ang willing na lang natin na ipatalo sa trade na to ay, let's say, 10 pips. Okay? Tapos ang ating lot size ay, let's say, 0.01 lang muna. Okay? Let's say, ang trade natin is buy. Okay? Pag nanalo tayo ng 20 pips, magkano yan? Magkano? Tingin mo. Ang lot size mo is 0.01. So, 20 pips times 0.01, diba? Ang 0.01 natin ng bawat galaw is 10 cents. Diba? So, 10 cents per pip times 10, that is 10 pips. 20 pips yung target natin. Ibig sabihin, pag tinamaan natin to, diba? Ang value ng 0.01 per pitik or per galaw is 10 cents. So, pag yung 10 cents ay naka 10 pips, that is $1. 10 pips yun. Ang target natin is 20 pips. So, pag naka 20 pips yung ating 0.01, kikita tayo dito ng $2. At, kung tayo naman ay matatalo tayo dito ng $1. Kasi nga, 10 pips. 10 pips ng 0.01 is $1. Gets mo? Paano naman kung halimbawa, ang ginawa natin lot size is, let's say, 0.05. Tapos, ang target natin still 20 pips pa din. So, ang 10 pips ng 0.05 ay $5. 20 pips ang target natin. Therefore, kikita tayo dito ng $10 kapag 0.05 ang ating lot size. At kung matatalo man tayo ng 10 pips kung 0.05, that is $5. So, make sure bago ka mag-enter ng trade, bago ka mag-enter ng lot size, alam mo muna kung magkano ang magiging talo at magiging panalo mo bago ka mag-enter ng trade para hindi ka naman magulat. Okay ba tayo doon? Panoorin mo ulit yung part na to and then mag-practice ka on your own para ma-make sure mo na naiintindihan mo talaga kung paano magbilang ng pips at ano ang tamang lot size para sa'yo. Because again, kapag mali ang lot size mo, pag nagulat ka sa itsura, pag nag-enter ka ng trade, maapektuhan yung emosyon mo, hindi ka na makapag-isip ng maayos, maapektuhan yung buong trade mo. At pwede magresulta yan sa mas malaking talo. At ayaw nating mangyari yun. Kaya make sure, naiintindihan mo mabuti yung pips at lot size, practicein mo yung part na to. Ngayon, diretso na tayo ngayon dito sa ating strategy. So, simple lang naman yung ating strategy. Susundan lang natin yung rate framework natin. So, B stands for bias, R stands for respected areas, A stands for additional confluence, T stands for trigger, and lastly, E stands for exit. So, kung suduin mo yan, pag kulang,
don't enter a trade. Dapat kumpleto to. And every time na mag-analyze ka ng market, ito dapat yung checklist mo. Ito yung mga bagay na hahanapin mo. So, unahin natin si bias. Ang bias ay, ito yung bias mo. Alam mo yung bias, di ba? Kumbaga, pero hindi ito yung bias mo sa Blackpink or sa Beanie, ha? Hindi. Yung bias is directional bias. Buy ba tayo or sell? Kailangan mo kasi ng bias para sa simula pa lang, alam mo kung anong hinahanap mo. Buy ba tayo or sell? So dito ngayon, nahanapin mo yung direction ng market. Paakyat ba ang market or pababa? So ngayon, dito tayo sa chart ng gold at nasa daily time frame tayo. Ibig sabihin, isang kandila or isang candle, isang araw yan. So dito yung time frame natin, di ba? Nasa daily, meron tayong 4 hours, meron tayong 2 hours, 1 hour, yan. Pero ngayon nga, nasa daily nga tayo. Okay? So, dito, on a daily time frame, ano ang nakikita mong direksyon ng market? Tingin mo. Para mas makita natin yung direksyon ng market, meron tayong tinatawag na trend line tool. So, click mo lang yan, yung linya, yan o. Nakikita mo. Diba? Ang directional bias natin, obviously, pataas. Okay? Yun nga lang, this is a daily time frame. So, marami kasing trading style na pwede natin gamitin as guide. Anong klaseng pagtitrade ba ang gusto mong gawin sa trade na to? So, number 1, meron tayong position trading, which is ito yung pang-matagalan, pang-long-term na pagtitrade. Tumatagal to ng months to years. And most traders ay hindi tayo para doon. Another is swing trading. Swing trading naman, tumatagal yung trade ng mga ilang weeks hanggang buwan. Yan. Ako naman, personally, ako ay under ng day trade at saka scalping. Day trade, yung trade mo ay dumatagal within the day. Ang scalping naman is seconds hanggang minutes. So yung day trading is from hours to within the day. So yun yung trading style ko. Ayoko kasi nag-hold ng trades overnight. Ayokong matulog ng merong iniwan na trades. Okay, so since tayo ay nakafocus sa scalping and day trade, bumababa tayo ng time frame. So yung daily time frame, usually tinitignan to ng mga position traders and swing traders. So tayo, kapag scalping or day trading, focus tayo sa 4 hours na time frame papaba. Okay? Pababa. Now, baba tayo kay, let's say, kay 1 hour muna tayo. Okay? Kay 1 hour, ano yung nakikita mong direction? Pero nakita na yung ating sinulat kanina na wala. Okay, so right now, nandito tayo sa 1 hour time frame. So, dito tayo ngayon mas mag-focus kay 1 hour. So, dito, kay bias, pwede tayo mag-drawing na dyan ng mga trend lines. Itong trend line na tool, ito yung mga linya-linya, di ba? So, dyan tayo mag-focus. Okay? So, pwede ka mag-drawing ng mga linya-linya dyan para magamit mo siya as your guide. Okay? So, like for example, dito, kita mo to. Diyan ka pwede mag-drawing ng mga lines. Yan. Okay? So, dito, makikita mo dyan, meron tayong mga ganyan. Okay? Pero, overall, makikita mo ngayon dito na uptrend pa rin yung ating market. So, meron tayong ilang klase ng market structure. 3 yan actually. Meron tayong uptrend, meron tayong downtrend, at meron tayong ranging. Yung uptrend, obviously, pag pataas yung market. Downtrend naman, pag papaba. At ranging, kapag yung market ay katulad nito. This is a ranging market. Yung nag-i-stay lang siya sa up-down. Diba? Tumatalbog lang siya within the range. That's the ranging market. So, tulad ito, currently nasa uptrend tayo. Diba? So, kapag uptrend, pag paangat ang market, ang bias natin is buy. Okay? So, sa nagsisimula, meron tayong kasabihan, the trend is your friend. As a beginner, huwag ka muna mag-enter ng trade na hindi pabor sa trend. Kasi baka mapahamak tayo. Right now, nasa buy bias tayo. Okay, so tanggalin ko muna to. Pero yun nga, malinaw na tayo ay nasa uptrend market. So dito nga, di ba, ang bias na rin dito is buy. Okay, next naman natin, respected areas.
Ito ngayon yung mga areas kung saan humihinto or nirespeto ng price yung area na yon. Kumbaga, pag gagalaw siya, mapapatanong ka, bakit siya humihinto dito? Diba? Mamarkahan ngayon natin yung mga areas na yan. So, dyan tayo may tinatawag na mga support and resistance. So, sa part 1, di ba, na-explain doon yung support and resistance. So, dito naman, ipapakita ko sa'yo, ano nga ba ang itsura ng support and resistance. So, usually sa support and resistance, gumagamit ako dito ng rectangle na tool. Yan. Yan yung ginagamit ko pang drawing. Okay? So, halimbawa, dito, meron tayo ditong support. Yan. Ibig sabihin, sa area na to, palagi siyang humihinto. Palagi siyang humihinto. Ibig sabihin, merong something sa area na yan. Bakit siya humihinto dyan? Okay? So, napakasimple lang mag-spot ng support and resistance. This is totally subjective. Depende sa taong tumitingin. Pinakita mo na humihinto siya, linyahan mo lang. Tulad ito. Halimbawa, humihinto siya rito palagi. Ayan, o. Diba? Makikita mo dyan, humihinto siya rito, humihinto siya rito, humihinto siya rito. Diba? Markahan mo lang palagi. Ayan, o. Ayan, sa area na yan, meron siyang nag-bounce, 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 nag-bounce. So, mamarkahan mo lang yung mga linya na yan. At kung mag-zoom in pa tayo, halimbawa dito, ito na yung current itsura ng market, diba? Kung makikita mo dito, meron tayo ditong support. Yan, o. Bakit siya humihinto sa area na to? Palagi siyang humihinto dyan. Ayan. Okay? So, yung support, ito yung nasa baba. Resistance naman yung nasa taas. So, may mga instances din na pwedeng yung support maging resistance, yung resistance pwedeng maging support. Tulad nito. So, dito, siya ay support. Diba? Kasi, ito, bumalik siya, support. Pababa, nasa baba, diba? Support. Dito naman, naging resistance siya. Tapos dito, resistance ulit. Tapos dito, support ulit. Tapos dito, support ulit. Lagi mo tatandaan na ang support and resistance ay hindi sila eksaktong straight line or linya. Ito ay zone. Kaya kahit na nilinyahan ko sila, huwag mo isipin na yan yung eksaktong price ng support and resistance. It's a zone. Kaya nga ang madalas kong gamitin dito, ang palaging ginagamit dito palagi is itong rectangle na tool. Kasi yan yung parang baga estimate kong zone ng support and resistance. Okay. So, teka, linisin muna natin ulit to, no? So, dito, markahan muna natin yung mga support and resistance natin dito. So, dito, meron tayong support dito. Yan. And then, markahan natin yung ating resistance. Okay? And then dito, another one here. Okay. So, right now, meron na tayong bias, which is buy nga kasi uptrend tayo. Respected areas. Okay. Yan dyan yung mga support and resistance natin. Ngayon, additional confluence. Ito ngayon yung magdadagdag ng confidence sa bias natin sa pwede natin gawing trade. Additional confluence ang tawag doon. Kumbaga, ang hanap natin is buy trades, di ba? Tapos meron tayong support resistance. Additional confluence, dito tayo ngayon gumagamit ng indicator na pwedeng makatulong sa atin sa paghanap ng trade. So ako, isa sa pinaka-favorite kong indicator is moving average. So dito sa taas, click mo lang yung indicators, click mo lang, search mo lang moving average. Ito, pag piliin mo to, yung moving average exponential. Click mo yan, and then makikita mo na siya sa chart mo. Ito mo, nagkaroon ng linya. Diba? Ang next na gagawin naman natin is i-adjust natin siya. So, dito sa bandang kaliwa, makikita mo dyan yung settings. And then, piliin natin kulay white. I mean, yung color, depende sa yan, no? Tapos yung thickness, pala natin para madali natin makita. And then, sa inputs, ang nakalagay dyan, length is 9. So, pipiliin ko dito ngayon is 50 na length. Okay, pag okay natin yan, ayan na. Okay? Ngayon, ano ang gamit ng 50 na exponential moving average? Kapag yung candles or yung current price is nasa ibabaw ng 50 EMA, buy bias. At kung ang price naman ay nasa ibaba ng EMA ni 50 natin, then sell bias. So ngayon, nakita natin ngayon na yung price nasaan? Nasa ibabaw ng EMA. So tama yung ating bias na buy bias. Diba? So nakadagdag siyang confluence sa atin. Okay? Ngayon, next naman is yung ating trigger. Yung trigger, ito na ngayon yung magiging
parang signal natin na okay na Nico, pasok ka na, enter na tayo ng trade. Okay? So, ano usually yung hinahanap ko na trigger para mag-enter ako ng trade dito? So dito, sa scenario na to, ang hihintayin ko dito is yung price natin is, hintayin ko siya, bumaba pa siya dito sa support. Kung kaya, magtagpo sila ng ating EMA na kumbaga itatouch siya, no? Kapag tinouch niya na, pwede na tayong mag-enter ng buy. Tulad nito, nung tinouch niya, ayan no, every time na nagtatouch siya kay EMA, nagbabounce siya parang sa support. Diba? So yung EMA, pwede siya mag-work as dynamic support and resistance. So pwede rin siyang ma-reject, pwede rin respetuhin ng price o ng candle yung ating EMA. So yan yung pwede kong hintayin sa scenario na to. So pag na-touch niya, tulad ito, pag tinouch ng candle yung ating EMA at nagkaroon ng momentum candle, ibig sabihin tulad ito, momentum candle, malaking candle, tapos paangat talaga siya, which is papunta doon sa ating bias, then mag-enter na ako ng trade. So usually ang hinahanap kong candle is engulfing candle. Ibig sabihin, dalawang candle siya na magkadikit. Yung una na candle ay mas maliit. Tapos yung sumunod na candle ay mas malaki. Kumbaga parang nilakihan niya or nilagpasan niya yung sinundan niyang candle. Tulad nito. At dapat sila ay magkaibang kulay. Halimbawa na lamang nito. Itong dalawang candle na to. Ito. Kita mo? Diba? Itong white at saka blue. Maliit na candle. Tapos yung sumunod na candle, malaking candle. Yan ang itsura ng engulfing candle. So pag nakakita tayo ng ganyang candle, pag bumaba yung price dito, doon ako mag-enter ng trade. So halimbawa, nakakita tayo ng entry. Nag-enter tayo ng, halimbawa, buy dyan. Okay? Ito ngayon yung ating parang long na tool. Okay? So, ang next naman na kailangan meron tayo is yung exit. Okay? So, yung exit, dalawa yan. Meron tayong take profit. Ito yung pag tinamaan, panalo tayo. At meron tayong stop loss na pag yan ang tinamaan, talo tayo. So dito ngayon yung papasok yung pinag-usapan natin kanina, yung pips at lot size. Magkano ang taya mo, gaano kalaki yung taya mo, at magkano yung willing kang ipatalo, at magkano yung gusto mong mapanalunan sa trade na ito. Okay? So usually meron tayong ginagamit na risk-reward ratio. Ibig sabihin, kung willing kang matalo ng 1, dapat at least manalo ka ng 2. Okay? So, halimbawa, if sa trade na to, willing to lose mo is $5. Dapat at least ang manalo sa'yo or ang mapanalunan mo sa trade na to is doble. So, tatarget tayo ng $10. Halimbawa, ang lot size mo is 0.05. Ilang pips ang stop loss at ilang pips ang take profit. So, di ba sa 0.05, ang kada galaw niya is 0.5 cents, 50 cents. So, para maka $5 ka sa 0.05 na lot size, ang kailangan natin is 10 pips. That is for our stop loss. Ibig sabihin, para maka $10 tayo, kailangan mo ng 20 pips na take profit. Gets mo? So, let's say, nag-enter ka na ng trade dito ngayon. Diba? Kung let's say, ang ating entry ay, let's say, yan, 4573. Isarado lang natin ng 4573. Huwag mo muna pansinin yung decimal places, no? So, kailangan mo, kung 4573, ang ating entry, ang stop loss mo is negative 10 pips, diba? So, anong presyo yun? 4572. 10 pips yun. 4572. So, kung ang target mo naman is 20 pips, ang entry mo is 4573, anong price yung 20 pips? 4575. Gets mo? Ulitin mo yung part na yun. Rewind mo na konti. Okay? 10 pips at 20 pips. Okay? Practicing mo yan. And then, tsaka ka ngayon mag-practice ng iba't ibang targets. Okay? So, ngayon, alam mo na ngayon kung paano ka ngayon maghahanap ng trade. Alam mo na ngayon kung paano mag-analyze ng market. But always remember this. This is just
the overview. This is just the basic. Hindi ito yung holy grail. And this is not 100% na winning rate. Of course, kahit na lahat yan ay present, yung rate framework natin, lahat na check mo, pwede pa rin matalo yan. Because no one knows kung anong gagawin ng market. This is a guideline. This is not a signal na dapat ka na mag-buy or what. This is a guide. This is a checklist na pwede mong magamit sa pag-trade mo. This is a trading plan na siyang susundin mo para magkaroon ka ng maayos na trading. Kailangan mo ng ganito so that hindi ka nag-trade na para kang nagsusugal na bahala na si Batman. Hindi. Sa trading, kung gusto mong tumagal, kailangan meron kang planong sinusunod at hindi ka nanghuhula. So what I want you to do next is panoorin mo ulit yung video na to, especially sa rate framework natin and also the pips and lot size, and you need to practice. And sa ating part 3 ng ating crash course na to is papakita ko na sa iyo yung actual trading ko. Live trading na tayo. So doon makikita mo kung paano ako maghanap talaga ng entry ko, paano ako mag-enter ng trade using my phone. Makikita mo doon kung magkano yung magiging talo ko. Makikita mo rin doon syempre kung magkano yung magiging panalo ko sa bawat trades na gagawin ko. So make sure na naka-subscribe ka na dyan, naka-turn on yung notification bell so that ma-notify ka sa part 3, part 4, or kung hanggang ilang part itong gagawin nating crash course. But for sure, part 3, live trading na tayo. Real trading na. Papakita ko sa iyo talaga yung totoong bakbakan sa market. So again, panoorin mo yung part 1 para mas maintindihan mo yung tinuro ko sa iyo, and also panoorin mo ulit itong part 2 para mas magamayin mo yung ating rate framework. So kung hanggang sa part na to ay pinabar mo pa rin to, comment mo sa baba, BRATE. B-R-A-T-E. Comment mo sa baba para makita ko kung sino-sino yung mga tumapos hanggang sa dulo ng ating crash course. So I'll see you on our part 3. Ciao!